Magandang araw mga kaibigan. Dumating kami dito sa isla kagabi ay mag-aalas 6 na. Hello po, good morning. Ang dami nyo nang dalang ulam. Ayos po yan. Magandang umaga po. Daing. Ang daming daing oh. Ito po yung yung isda na dual. Ayan. Padaan po kami. Punta kami dito sa Sampitan. Alas 6 na ng hapon kami dumating dito kahapon. Dahil ang hirap makasakay papunta dito sa Calagwas. Nakasakay lang kami dun sa mga mangingisda. Papunta dito. Dito kami nagbaba sa isang side ng isla. Ayan, pupunta tayo dun sa kabilang dulo. Dahil taga roon daw yung mag-asawa na 26 years old at 80 years old sa dulo. Yung mga nakakasalubong nating estudyante ate, galing pa doon sa dulo? Po, dyan sa Sampitan. Yan ba yung pinakadulo o may dulo pa doon? Yun na pang dulo. Lakad lang yung mga estudyante, papunta pa doon sa kabilang dulo. Matawid pa dyan sa kabilang bundok dyan dahil nandyan yung school. Ang layo ng lakad po ng mga estudyante dito mga kaibigan. Sakripisyo ang pag-aaral dito. Wala po ba ditong habal-habal? Meron po. Walang sirira na po. Sirira na. Nadara po kaya sila i-anay pa. Madami. Oh. Hindi naman magalaw. Pasensya na po ha kung magalaw yung ating camera. Wala pa tayong magandang camera. Hindi pa tayo nakakapag-upgrade. Gawa ng kapos tayo sa budget. Ito palang bundok na ito ay bato. Yan po ang katakot dyan. Bakit? Meron po dyan na parang magpong sapang ganyan. Oh. Marami pong isda dyan na labas. Oh, di maganda. Ba't natatakot kayo? Ano po yun, mga galaw po yata yun. Hindi. Wala naman pong isda dyan na siya nga po, hindi sa isda dyan. Ay, galing kasi dito sa may Po, yung isda po dyan sa dalat, yung kulay green po ba ng isda? Doon nakatawa. Baka may ilog dyan na pinanggagalingan. Talagang lang po siya, yung parang balon-balon lang siya. Oh, pwede ba natin tingnan? Diyan sa bundok na yan? Yan po, yan oo. Pero nasa tubig. May tubig dyan. Tubig po siya, konti lang. Na madaming isda. Minsan nalabasan ng isda dyan. Nagtataka nga po yung mga tao, bakit daw nagtito isda? Wala naman dyan. Wala namang walang ilog na kanikto sa dagat. Wala po. Basta kawa-kawa lang. Kuya, ay mag-start. Maganda dito at may kuryente na po Dito po, pag nagkasirira po mga bahay nila, dito na po mga kabahay. Hindi na pwedeng magpatayo doon. Nagagawan po daw ng kalsada. Okay. Dito na matayo ng barangay site. Okay. Ito mga estudyante, mga kaibigan. Malakad pa yan doon, papunta sa kabilang bundok doon. Oo. Para makapag-aral. Ng tanghali. Ba't hindi nagbabaon? Minsan po, walang pambaon, walang mga pambiling. Ayaw
pauwi silang tanghali. Nakain lang. Mga estudyante, mga kaibigan, lakad lang yan sila. Dito tayo sa bahay nila, kaya? Oo. Alin bahay nila dyan? Ito po yung nagawa niya. Sige. Ano dito? Siya yung taga-tabako. Oo. Ito daw po yung bahay nila. Hindi pa ko apo ko. Takbo. Salubong ka na agad ng apo mo. Nandyan yung apo mo. Ako. Takbo. Hello po. Good morning. Hi. Mama mo? Ayun na po. Good morning po. Saan tayo? Adi daw po. Sige. Nagralamay saan? Ano, kandil. Ay, Diyos masay. Kanding. Kandil po yung nagpusit. Yun ang huli sila ng pusit. Marami silang huli. Abang po. 5 piraso po, sir. 5 piraso. Malalaki naman. Po, Malalaki naman. 2 kilo. 2 kilo yung 5 piraso. Opo. Ito noos. Mainit sira. Oo. Ayos na po. Laog, pasak na po. Sige. Maraming salamat po. Ang ganda ng bahay ni ate. Hello. Kamusta ikaw? Oo. Sige. Sir, laog po. Ito yung mga bahay dito mga kaibigan sa ano. Pawid lang ang mga bubong. Nakiupo ha. Ito si ano? Ano ang pangalan mo? Mermay. Uli ka. Nasaan na si anak mo? Sige, si anak po si Nene. Laog, ano po ito kayo? Mahihain si ano. Ba't may nag-ano na parang ano? Nag-i-spring Spring. ng ano, ng parang snow. Hindi ko. Ito. Gawa nito. Sikat ng araw. Kita mo ito? Ay, baka. Oo. Pag-ingatan po. Dito wala nang kuryente. Ano? Wala, mamaya pa, alas 8 pa. Kasi Doon tayo sa labas. Mainit. ang oras ng kuryente dito ay hanggang alas 12. Alas 10 mamaya-maya po meron. Oo. Kasi ang mga kuryente dito mga kaibigan hanggang binubuksan ay alas 6 ng hapon po ano? Alas 8 ng gabi. Ang alas 12 po. Ng Mamaya. gabi. Oo. Mainit po. Kain po si Mara. Ganda na po si Sir sa mainit lady. Oo. Dito kami. Sasabihin ko sana. Ba't nandito kaya? Tama po. Ito po si Nanay Marilisa. At ito si Ate Mary May. Ayan. Ito yung anak ni Ate Mary May na... Anong pangalan mo, Bibi? Tamara po. Tamara. Ayan. Mga kaibigan,
na-curious kami sa kwento ng buhay ni Ate Mary May. 26 pa lang siya. Tama po, Nay? Pero yung naging asawa po niya, Matanda na. ilang taon na po? Mag-18 na po siguro. Mag-18 na. Pwede niyo po ba ikwento sa amin? Pwede mo ba ikwento sa amin kung anong nangyari? Nakauping ka na ko. Ah, Ano po kaya siya magsalita sir? Hindi niya kayang dugtong-dugtong. hindi niya, Nung pong ano, kaya po siguro ano. oo. Nung pong time na nagdayo po dito yung lalaki. Yung Ay, teka lang, Nay. Iipit mo lang po, Nay. Ka-open na po. Okay po. Nung pong time na naghahanap buhay yung lalaki, dumating po siya dito sa lugar namin. Tapos, nagpupusit po siya, taga Mercedes siya. Hindi ko po akalain na magugustuhan po siya ng anak ko. Napunta po siya dito, binibigyan kami ng ulam. Sa ganun po, parang nalibelo po yung isip ng anak ko na nililigawan daw po siya ng matanda. Sa isip po namin, kinausap ko po yung asawa ko, Papa, may nagugustuhan baga sabi ko yung matanda sa anak natin para po sa kong si Bibi. Si Bibi po ang tagoya sa kanya. Tapos po, nagsalita po yung asawa ko na matagal po kaya siyang nagliligaw dito. Nakailang beses po siyang punta dito tuwing kalmada po ang dagat. Dito po siya na-stay. Tapos nagsalita po yung asawa ko na baka magustuhan ni Bibi. Ang hiling po namin ay magkaroon siya ng anak at pag wala na po kami ay siya pong gagabay sa kanya. Dahil iba po ang isip niya. Pang po baga, kakaiba ang isip ng anak ko. Kaya po, nagpabor kami na magustuhan niya yung matanda. Ganyan nga po, nagkaanak. Tapos po ngayon, nag-sacrifice po kami para sa kanya. Tapos po wala na, hindi na namin kung nasaan na yung ama niya. Wala na po suporta. Halos po yung asawa ko, nagpapanday po ng kawil, maibenta, pambili lang po ng gatas. Kahit po ganyan ang buhay namin dito, sa tingin po nila, mapera kami. Pero yes po talaga kami. May nag-aaral po akong anak, hindi ko po alam kung paano may naigarod sila. Sa kahirapan po ng buhay namin. Sa dagat lang po kami umaasa. Parati po pating may naramdaman ng asawa ko kaya ganito lang po ang buhay namin. Ibig sabihin po, pumayag kayo na ligawan si Mary May. Opo. Ilang taon po si Mary May nung nililigawan niya? 24 po siya. 24. Tapos, ginusto niyo din po na magkaanak sila. Kayo din mismo ang Opo, mag-anak parang sila. ganun. Pero sa isip ko po, nagtatalo po ang isip ko. Gusto ko, ayaw ko. Kaso sabi naman ng asawa ko, sana magkaanak ang anak mo para pag wala na tayo, may magabay sa kanya. Dahil ganyan nga ang isip niya. Ano po ba yung kondisyon ni ate? Nakakausap naman si ate ng... Opo, kaso hindi po niya kayang pagdugtungin sir yung malawak na usapin. Yung isa-isa, dalawa, ganun. Kaya niya. Pero, ano naman po si ate Mary, nakakagawa ka ng mga gawaing bahay? Simbag anak ko, iyo po. Makakagawa ka? Ano yung mga nagagawa mong gawain? Simbag Paglalaba? Paglaba. Magtaram-taram. Nagluluto? Marunong naman po at tinuruan ko nga po siya. Ngayon, yung naging asawa po ni ate, 80 years old. Opo. Anak ko. Wala na po ako. Umalis siya, nagpaalaman sa inyo or hindi? Sabi niya po, malaot daw siya. Hindi na po nagbalik. Ngayon, may balita po kayo kung nasaan siya? Wala po. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Sabi na sa Manila daw. Yung mga anak po kaya yun. Oo.
Pero kung sakali po na mapanood niya ito, ano yung mensahe niyo sa kanya? Nung time po kaya na nangailangan po kami ng suporta niya, nung binyagan niya, at sabi ko binyagan at malaki na kung ano-ano pang sinalita ng anak niya sa amin. Kaya Hmm. ayaw ko na po silang makita. Oo. Pero ilang taon po yung anak ni Mary May nung iwan? Ano po, 10 buwan. Nung iniwan. Ano siya, may sarili po siyang bangka na panglaot. Agwa po. Dinala niya yun. Opo, Oo. meron po. Nagsama sila dito. Opo, pa ganun-ganun lang po siya. Hindi po siya na-stay dito ng matagal. Pinakang mataas na kalahating araw kasi po halos sa laot na po daw siya tumitira. Ganun ang ano niya. Ibig sabihin, pinupunta-puntahan lang niya. Opo. Hindi po kaya meron siyang ibang asawa, buhay pa yung asawa niya. Patay na po, sir, ang asawa. Sabi niya. Opo. Pero na-confirman niyo po ba na kung patay na? May nakarating naman po dito taga doon sa kanila. Sabi daw po talaga patay na yung asawa niya. Ngayon, yung iniwan niya, inabandonan niya yung anak niya. Bando na nga po. Kayo na lang po yung nagsusuporta. Opo, ginagawa naman po namin yung magagawa namin para wag magutom yung apo namin. Ilan po ang anak ninyo? 10 po ang anak ko, pero 5 pa po ang walang asawa. 5 na po ang may asawa. Yung dalaga ko po na nakausap nyo kahapon, hindi nga po siya nakakapagtrabaho, hindi kami maiwanan, gawa ng marami pa akong trabaho. Minsan po nagpuputol ako ng kahoy, buwuling ako. Kasi po may nag-aaral po akong 2 anak. At nakakargo pa sa amin itong pagatas ng anak ni Bibi. Kaya, hindi ko po talaga kayahin. Mahina na po din ang kita ng asawa ko. Pero bilang magulang po, tinanggap niyo na yung mapangasawa ni Mary May. Tinanggap niyo na 80 years old na, samantalang bata pa siya. Opo, kasi po nagustuhan daw po niya yung anak, ay nagusto daw po yung anak ko. Kaya Gusto mo rin? parang na-inlove po yung anak ko. Minahal mo rin, Mary May? Minahal mo rin? Na-inlove siya. Pero sino ang nagsabi na nagsabi po ba si sa inyo na mama, asawa, gusto ko itong... Gusto man po. Oo. Karaman po siya. Kaso nagtanggi po ako nung una. Sabi ko, anak ko, baka kung mapano ang buhay mo, araw ka ng kapansanan ng isip mo. Ay sabi nung lalaki, ay siya na daw ang bahala. Bahala. Hanggang ngayon, nakabahala. Kaya ganito po ang nangyari sa buhay niya. Biruin niyo po, mga kaibigan. Ilan taon na po kayo na yun? 55 po. Tapos yung asawa mo po? 56 po. 55 at 56. Tapos yung naging manugang nila? Lolo May na po. 80 na. 80 na yung... Tapos si Lolo pa, inabando na pa yung anak ni... Pero marikas po ang katawan niya. Kahit 80? Opo. Mabalasat po ang katawan niya. Maliit lang na tao, pero makisig na maigi ang katawan. Mabilis gumalaw. Kahit 80 na? Hindi po halata na gano'n ang edad niya. Ayun mga kaibigan, ngayon yung apo nila, yung anak ni Ate Mary May, nandito. Na ito. Ay, anak ko si Nina. Oo. Sila na yung nag-aasikaso. Ayun. Ito na, alakaw na. Nene! Anak ko si Ninong. Ang hirap po ng buhay dito sa isla mga kaibigan kasi pagka walang laot, walang... Gaya po kagabi, ang nakuha ng asawa ko 5 peraso. Oo. Paano pagkakasyahin? Kung nangutang ka pa ng krudo para laot. Krudo pa. Mahirap po. Magkano po yung 2 kilo? Ano po? 180 po yata. 180. Yung 2 kilo? Ang mura ng pusit. 2 kilo lang. Isda lang po yun. Ay, isda. 2
Uy siya, meron akong ibibigay sa inyong konting, teka lang ha, baka matumba. Konting pangbili ng gatas ni Nagatas pa ba? Baby. Ayan, wait. Nako, tatawang kang panggatas ni Ninong. Pangbili ng gatas. Ay, Diyos ko, listo po. Bilis. Salamat po. Umamakal ng gatas. Bili ka ng gatas. Ano na po? Bili na, dali. Nabakal kang gatas. Silak maapo ko. Mabili na daw siya. Mabili na. Ayan. Galing po yan sa sa The Golden Heart Group. Marami pong salamat sa Lord. Makatulong man lang kay Ate Mary may May pambakal na si Arang. panggatas. Ang bibi, pasalamat ka. Salamat po. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Ito yung buhay ni Ate Mary May. O pagka na-inlove ka uli, dapat dun sa mas bata-bataan na ha. Hindi ko na po yan itago. Dapat sa mas bata-bataan na tapos yung hindi kayo iwan. Para naman, may pagsuporta. Nagtiwala po kami na matanda na siya. Lalo naman po palang. O akala nyo matanda na, matino na. Po, Pala mas pasaway pa lang matanda. pasaway pa. O,